Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Maganda umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng Panginoon. Tayo po na po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Samahan mo po kami sa umagang ito sa aming morning prayer and devotion. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Sabi po ng Bible dito po sa Acts 4, Gawa 4 verse 12 hanggang 22. Basahin ko lang pong saglit. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral na batid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila. Verse 17. Upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Kaya muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag na magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Verse 19. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Verse 21, wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa sapagkat ang mga ito'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan na lang nila ang dalawa ng lalo pang maigpit at saka pinalaya. Muling talata, ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Pamagatan po natin itong All for Christ, All in the name of Jesus. All for Christ, All in the name of Jesus. Okay? We need not to be quiet, no? But to let the whole world know that, no? So hindi dapat tayo manahimik, no? Kundi ating ibalita sa buong mundo, no? Na ano? Number 1 ay ano yung ibabalita natin? Number 1, Jesus is our only Savior and Lord of our lives. Okay? Verse 12 po yun. Makikita natin doon sa verse 12, ang sabi doon ay sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sino yung Kanya ron? Si Jesus Christ.
sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen po ba? Jesus is our only Savior, no? And Lord of our lives. Si Jesus Christ lamang ang ating nag-iisang kaligtasan, no? At nag-iisang Panginoon ng ating pong buhay. So hindi dapat tayo manahimik, no? Ating pong ibalita sa buong mundo. Kung yung buong mundo na yan, kung nasaang lugar ka, kung hanggang saan mo kayang ibalita na si Jesus Christ lamang ang natanging tagapagligtas, i-share po natin. Huwag tayong manahimik. Ibahagi natin si Jesus Christ na siya kanya lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Na si Jesus Christ lamang ang ating Panginoon, no? Na si Jesus Christ lamang ang tanging tagapagligtas, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ng Ama sa langit, sa silong ng langit, no? Na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Okay? Ano pa yung ating ibabalita na hindi dapat tayo manahimik? Number 2 po ay Jesus is our source of power, no? Miracle, no? Sign and wonders, no? So ibalita natin, no, na kay Jesus Christ lamang, no, makukuha ang kapangyarihan, ang himala, at ang mga tanda, no, ang mga kamanghamanghang bagay. Hallelujah. Sabi po ng 13 to 14 doon sa binasa natin, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral, na batid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil nakaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa kanila. Kasama po yan sa salvation, no? Kasama yan sa paghayo natin, sa pagpapahayag ng salvation, ang tanda ng kapangyarihan, no? Ang himala, no? Ibabalita natin sa mga tao na hindi tayo ang gumagawa ng himala, kundi si Jesus Christ, no? Kay Jesus Christ nagmumula ang power. Kay Jesus Christ nagmumula ang authority. Kay Jesus Christ nagmumula ang himala, ang pagpapagaling, no? Kaya kung may sakit tayong nasumpungan sa ating mga paghayo, sa ating pagmi-ministry, hindi tayo dapat patakot na ipanalangin sila na sila'y pagalingin ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang siyang nagpapagaling. Okay? Pangatlong ibabalita natin na hindi dapat tayo manahimik. Jesus Christ is our gospel, no, to share to the lost souls. Amen. So si Jesus Christ, no, ang ebanghelyo, siya yung mabuting balita na i-share natin sa mga kaluluwang napapahamak, no? Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo, no? Kabuuan po niyan, si Jesus Christ ang ebanghelyo. Pero kung ating ipapaliwanag, ang ebanghelyo ay may Jesus na isinilang, ipinadala ng Ama, isinilang nagkatawang tao, namuhay dito sa mundo
bilang pangkaraniwang tao upang maabot tayo at maunawaan tayo. Nagministry sa loob ng 3 taon na mahigit, no? 3 taon at kalahati. Nagpagaling, nangaral, gumawa ng himala, no? Namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at makalipas ang 3 araw ay muling nabuhay at umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng trono ng Diyos at nangako na siya'y muling babalik. So yan yung kabuuan ng Ebanghelyo. Pero ang Ebanghelyo sa madaling salita ay si Hesus Kristo. Siya ang isi-share natin sa mga tao, ang mabuting balita, si Jesus Christ na nagbuwis ng buhay para sa atin, no? Na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan at nangako, no, na bibigyan ng walang hanggang buhay ang sino mang sasampalataya. Na nangako sa atin na mga mananampalataya na siya'y muling babalik para sa atin, no? Yan ang ibabalita natin. Hindi dapat tayo manahimik. I-share natin si Jesus Christ na siyang buod ng Ebanghelyo, na nagmahal sa atin, na nagbuwis ng buhay para sa atin. At lastly, basahin pala muna natin yung verse 15 to 20. Sabi dito, kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Anong gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila, upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo ang sumunod sa Diyos. Verse 20, hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So yun yung isang bagay, verse 20, matindi po yan. Hindi po sila napapigil. Hindi maaring di namin ihayag ang aming nakita at narinig. No. So hindi natin nakita si Jesus Christ ng mukhaan, pero narinig natin ang katotohanan. Nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano tayo minahal ng Panginoon. No. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Juan, mapalad ang mga hindi nakakita, subalit nanampalataya. No. Mas mapalad daw po tayo kapag bagamat hindi natin nakita ng mukhaan si Jesus Christ, ngunit nanampalataya tayo, mapalad tayo. At tayong mga nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos, no, nakarinig ng katotohanan, naranasan ng kapangyarihan ng Diyos, naranasan ng pagliligtas ng Diyos, so hindi dapat tayo papipigil na ibalita ang Ebanghelyo na walang iba kundi si Jesus Christ. Pang-apat na si Jesus Christ, kay Jesus Christ. Pang-apat ay Jesus Christ is our victory. Jesus Christ is our victory. Kay Jesus Christ ang tagumpay. 21 to 22. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Yung verse 21, kita natin wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri
nagpupuri sa Diyos. Mabigat na kalaban ito ni na Pedro at Juan, ang Sinedrin o kataas-taasang kapulungan, no? Mabigat na kalaban yun. Yun ang kanilang nabangga, no? Yun ang bumangga sa kanila. Labag sa Sinedrin yung kanilang ginawang pagpapagaling sa pangalan ni Jesus, no? Doon sa lalaking mahigit na 40 taong gulang na pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang buhay, no? Ang dakilang tagumpay na naranasan nila sa pangalan ni Jesus, yung verse 21, wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos. Yung umuusig sa kanila, yung bumabangga sa kanila, hindi nagtagumpay laban sa kanila, dahil pinagtagumpay sila ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tayo ring mga sumusunod sa Panginoon, tayo ring mga mananampalataya, no? Kapag tayo ay sumusunod sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ibinabahagi ang ebanghelyo, no? Namumuhay sa kapangyarihan ng Diyos, nananampalataya na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus. Natitiyak ko sapagkat ang Panginoon nangako, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Palagi tayong pagtatagumpay ng Diyos, kaya't patuloy tayong umasa at magtiwala sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang hamon po ay sinulat ko na lang. Ang sabi ba dito, hindi tayo dapat manahimik. Kailangan nating sabihin sa mga tao ang ating nakita at narinig. Ano ba yung nakita nating katotohanan? Ano ba yung narinig nating katotohanan patungkol kay Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas? Huwag tayong manahimik. I-share natin ito sa mga tao. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe mo. Salamat po sa kabutihan. Salamat po sa katapatan mo. Hayaan mong hindi kami manahimik sa aming mga nakita at narinig. Hindi kami manahimik na ipahayag ang katotohanan. I-share si Kristo sa mga kaluluwang napapahamak, upang yung aming naranasan ay maranasan din nila sa pangalan ni Jesus. Salamat po, ang pagpapala mo'y sumagana sa bawat isa. To God be the glory, in Jesus' name. Amen. God bless po.